Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Muli ako si Miat Spasyan and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today is November 17, 2025 and our topic is all about ano ang kahulugan ng Yahweh Shalom. So our concept is all about Yahweh Shalom. So yung pangalang Yahweh Shalom ay nangangahulugang ang Panginoon ang kapayapaan. So itinayo ni Gideon ang dambanang ito matapos siyang tiyakin ng Diyos na ligtas siya at kasama niya ang presensya ng Diyos sa gitna ng takot at kaguluhan. So sa Biblia, ang kapayapaan ay hindi lang kawalan ng gulo, kundi kabuuan, kaayusan at pagkakasundo at pagpapala na tanging sa Diyos lamang ang Diyos lamang ang makakapagbigay. So si Yahweh Shalom ay tumuturo kay Kristo na siya mismo ang ating kapayapaan na nagbalik sa atin sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang krus. So yung kapayapaan ito is tinatanggap ng mga mananampalataya ngayon at lubos na mararanasan sa kanyang walang hanggang kaharian. So our Bible readings for today is all about Judges chapter 6 verse 23 to 25 ASND version. Ngunit sinabi ng Panginoon sa kanya, "Huwag kang matakot, hindi ka mamamatay." Kaya si Gideon ay gumawa ng altar para kay Yahweh sa lugar na iyon at tinawag itong Yahweh Shalom. Ang Panginoon ay kapayapaan. Kinagabihan, sinabi ng Panginoon kay Gideon, "Kunin mo ang trono ng iyong ama at gibain mo ang altar ni Baal." So, dadako na tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is, peace is elusive to evildoers. So, ang taong namumuhay sa kasalanan is hindi makakaranas ng tunay na kapayapaan dahil yung puso natin or niya ay palaging nasa takot at pagkabalisa. So kapag hiwalay tayo sa Diyos, ang isip natin is madaling guluhin ng problema or ng guilt. So kaya sinabi ng Biblia na walang kapayapaan para sa masama dahil wala silang matibay na sandigan sa buhay. Second is peace is not the absence of danger. So hindi ibig sabihin na ang kapayapaan na wala ng problema o panganib sa paligid natin. So, si Gideon kasi ay napapaligiran pa rin ng kaaway, pero naramdaman niya yung kapayapaan dahil kasama niya nga si Lord. So, ang tunay na kapayapaan is nasa presensya ng Diyos, pero hindi laging perpektong sitwasyon. And lastly is peace is found in Yahweh's strength. So, ang kapayapaan ang dumarating kapag kumakapit tayo sa lakas ng Diyos, hindi sa sarili nating kakayahan. So, si Gideon ay mahina at takot, ngunit nagkaroon siya ng kapanatagan ng ipaalala po ng Diyos na siya yung lalaban para sa Israel. So, yung kapayapaan is nagbunga po siya ng pagtitiwala na ang Diyos ay makapangyarihan at tapat na umaalalay. So, dadako na tayo sa ating application. So, yung first application is turn away from your sinful ways. So, hindi natin mararanasan yung kapayapaan ng Diyos kung hindi tayo tumatalikod sa kasalanan. So, yung pagsisisi kasi ay nagbubukas ng pinto para maranasan natin yung presensya at kalinisan ng Diyos. So, kapag mas pinili natin ang paggawa ng tama, is mas nagiging payapa ang ating mga puso. Second is tear down every idols of the heart. So, ang mga idols or idols of the heart natin tulad ng pride, money, relation, or own plans is sumisira po siya ng kapayapaan. So, tulad ni Gideon na ginaba ang altar ni Baal, kailangan din nating gibain ang anumang inuuna natin kaysa sa Diyos. So, kapag siya ang nauuna sa lahat is nagiging tahimik at panatag ang ating buhay. And last is train your mind to be still, trusting God's alone. So, syempre matuto tayong sanayin yung ating isip na magpahinga sa mga pangako at presensya ng Diyos. So, imbes na magpanik tayo, is piliin nating ipagdasal, mag-meditate sa salita ng Diyos at alalahanin yung katapatan niya. So, habang inuulit natin to or sinasabuhay natin to sa pang-araw-araw natin is mas nagiging panatag at matatag ang ating isip. So, dadako na tayo sa ating last part, which is our discussion. And our discussion talks about how do you train your mind to be still when trouble comes. So,
kapag dumarating yung problema is kailangan or sinasanay ko yung sarili ko na ang isip na maging tahimik sa pamagitan ng paglapit agad sa Diyos at hindi sa takot. So, pinapaalalahanan kasi ako na yung sarili ko ng mga pangako niya at syempre, hindi naman yan mawawala kaagad. Kumbaga, kailangan mong basahin daily or kahit 3 times a week yung Bible para palitan yung pag-aalala natin ng katotohanan. So, natutunan ko rin na yung tunay na kapayapaan is hindi galing sa pag-iwas sa problema, kundi sa pagtitiwala na si Yahweh Shalom ay kasama natin at hindi tayo pababayaan. So, natutunan ko sa devotion na ito na ang kapayapaan na hindi ibinibigay ng sitwasyon, kundi ng presensya ng Diyos. So, napagtanto ko na kailangan din nating talikuran ng mga kasalanang nag-aagaw sa atin sa kapayapaan at gibain ang anumang idol sa ating mga puso. So, sa pamamagitan ng patuloy na pagtitiwala sa Diyos is at pagsasanay ng ating isip na manahimik sa kanyang presensya is nararanasan natin yung kapayapaang hindi kayang ibigay ng mundo. So, let's pray po. Lord God, maraming salamat po dahil sa'yo, dahil kay Yahweh Shalom ang aming kapayapaan. Lord God, patawarin mo po kami sa mga kasalanang pumipigil sa amin na maranasan ang tunay na kapayapaan. Lord God, tulungan mo po kaming gibain ang mga idol of the heart namin at sanayin ang aming isip na magtiwala sa iyo sa gitna ng anumang pagsubok. Naway maranasan namin araw-araw ang kapayapaan na nagmumula sa iyong presensya. In Jesus' name we pray. Amen.